Good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Episode 11 po tayo ng No Face Reveal Vlog. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging bagamang bidin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay mga Airsoft, another day, another Airsoft po tayo. Bali, today mag-ano tayo, No Face Reveal Vlog. Itong No Face Reveal Vlog, ginagawa natin to para makafocus tayo dun sa isang topic, no? Kumbaga, No Face Reveal Vlog came from the word itself. Wala kayong makikitang muka, wala kayong makikitang wala tayong isa-shout out muna. Lahat full yung nakafocus tayo mismo sa detalye nung ating mga unit. Okay mga Airsoft? So let's begin ngayon, no? Bali ang main topic ngayon kasi naguguluhan yung lahat, no? Naguguluhan yung lahat kung ang dami raw kasi nung CZ na model. Yes, totoo naman yon, marami talagang different CZ model, no? Pero dito naman kasi sa Airsoft, mostly ang mga ZZ model is yung mga, kumbaga, yung mga mga most popular, no? Ang kinikater natin at saka ang nakikita natin. Yan. Yung mga most popular. Yan. Okay na? Yan. Masyadong malayo. Iayos natin yung camera. Yan. Okay, no? Yung mga most popular ang lagi nating ipini-feature at saka kinikater. It is because unang-una kasi mga Airsoft, masyado tayong gusto natin lagi may piyesa yung unit, no? Hangga't maaari ayaw natin mag-cater ng unit na walang piyesa kasi later on kami rin naman ang mahihirapan. Tayo rin naman parehas ang magsasuffer, no? Pag walang piyesa yung mga unit na i-cater natin. Kaya mga Airsoft, ngayon, ang gagawin natin is i-demo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga most popular CC model, okay? Pwede na tayong magsimula. Okay na? Okay na. Sisimulan natin mga Airsoft dun sa mga mas luma, mas mga naunang model, no ng ZZ model natin, no. Okay, sisimulan natin mga Airsoft dito. Oh, yan. Ganda, di ba? Yan. Yan. This is the ZZ na PO9, no, color black, no. Ayan, makikita nyo, ZZ din siya. Hindi nga lang siya sexy. Yung pagdating dito, yung dito sa grip, no. Hindi nga lang siya ganun ka-sexy, pero tulad ng lagi natin sinasabi, itong unit na to, basta ZZ is full steel, okay? Ayan, no? By the KJ Works, ayan, full steel sila. Yan, kaya kung mapapansin nyo, namamagnet kasi nga full steel. Okay, yan ang katangian talaga ng most of the ZZ models na meron tayo, mga full steel. Ngayon, this is the ZZ PO9, okay? Ayan, makikita nyo, naka-engrave dyan, license in. Basahin natin, ha? Czech Republic, no? Ganun rin ba tong isa? Ayun, design in Czech Republic pala, sorry, no? Hindi license. Itong nasa baba, ang nakalagay, license in Czech Republic, okay? Itong dalawa na to, parehas to, mga full metal to. Ayan, no? Makikita nyo, ayan, umaangat, diba? Ibig sabihin, namamagnet, kasi nga, full metal yan, okay? Ngayon, to, this is the black edition and this is the tan edition. Dalawa sa pinakamalulupit na, isa sa mga pinakamalulupit na naunang version ng PO9. Okay, kung makikita nyo siya, yung trigger niya kasi, ang pagkakaiba niya dun sa mga bago, naka-fix yung trigger niya. So, kung ikaw, medyo hindi, pero,
warning to doon sa mga taong hindi komportable sa mahaba yung slack, no? Mahaba talaga yung slack niya, mga Airsoft. Parang same siya sa Beretta. Ang haba, no? Tapos, ganun pa rin, hindi pa rin siya design para ilipat for a left-handed user. Kumbaga, bibili ka ng kit kung sakaling gusto mong i-convert siya into a left-handed. Okay? Ganun pa rin, meron pa rin siyang rail dito. At kung mapapansin nyo, hindi pa siya naka-optic. Yan. Hindi optic yung front and rear sight niya. Hindi optic. Ayan. Ito yung masasabi natin na pinakamura sa lahat ng mga ZZ model. Isa to sa mga pinakamura sa lahat ng mga ZZ model. Ayan. Maganda siya, handy. Tapos isa pa sa pinagkaiba niya doon sa mga model ng ZZ na modern is hard polymer ang body niya. Ayan. Makikita nyo, eskwalado siya, halos kung tutuusin, parang kasing shape siya ng mga 1911. Hindi pa siya sexy. Hindi pa sexy, wala pang ganong curve yun dito niya. Compare mo dun sa mga modern type of ZZ. Again, ito yung mga pinakamura, naunang modelo ng ZZ. Okay, this is the ZZ P09, this is the black, and this is the tan version. Ayan, okay. Ayan, makikita nyo yung magazine niya, hindi rin extended. So, regular lang rin yung base plate niya. Tapos, ayun, rear sight niya is hindi rin adjustable. Front sight niya is fixed. Ordinary lang siya, no? Pero ganun pa man, maganda pa rin, masarap pa rin gamitin, malupit pa rin itong unit na to. Okay? So, let's jump na dun sa mga ibang model, no? So, ito, tulad nga ng sabi ko, ito yung CZ P09. Okay? So, tatalo na tayo dun sa mga iba pang model ng ZZ, no? After the ZZ P09, lumabas ito. Ayan, makikita nyo. This is also a ZZ P09, no? Kaya lang, ibang model na to. Kung modern yung kaninang ito, ayan, makikita nyo yan. Ayan. Halos magkamuka, di ba, kung tutuusin. Pero nagkaiba sila sa muzzle at saka dito sa outer barrel. Mapapansin nyo, gold color. Okay? Ito yung top of the line doon sa model ng ZZ. Okay? Na ZZ P09, sorry, no? Ito yung top of the line version sa model ng ZZ P09 model. Ay kung mapapansin niyo, ito yung una, 'di ba? Yung sinabi ko. Iba yung muzzle niya, 'di ba? Extended. Nakita nyo? Yan. Tapos gold barrel. Ayan. At saka ang pinagkaiba nila, ayan, makikita nyo, slatted na rin siya. Ayan, no? Dali, Motumbay. Ayan, slatted siya. Mapapansin nyo, butas siya rito, dito hindi. Butas siya sa ibabaw, ito hindi. Sarado. Okay? Ganun pa rin dito, butas siya, dito hindi. Ayan. Ito yung mas modern version. Hindi ko lang ganong sure kung anong year lumabas to, no? Ito yung mas modern version ng ZZ P09. Okay. Parehas yan. Hard polymer, then yung merong rail dito, then isa pa sa pinagkaiba nila, no? Ito, mapapansin nyo ito, ayan, no? Ready na siya for a RMR sight. Okay? While ito, hindi. Hindi mo to malalagyan ng RMR sight, while ito, ready na siya, mga Airsoft, no? Kung gusto mong lagyan siya ng RMR sight, pwede mo na siyang lagyan. Kumbaga, naka-ready na, iuupo mo na lang dito. Dali, inahanap ko lang yung RMR sight ko, no? Anyway, hindi ko makita, pero nasan kaya rito? Pero ayun, basta naka-ready yan, no? Ayan, pwede mo nang lagyan siya ng scope dito. Yan dito. Ayan na. Kumbaga mapapansin mo yung plate niya, naka-ready na, naka-iron na. Ayan, ilalagay mo na lang, iuupo mo na lang. Ngayon, kung gusto mong alisin yung RMR sight mo, dito. Ito yung magsisilbing rear scope mo. Ayan, no? Ayan, okay, no? I just hope na nakaka-relate ang lahat, Ayan, mapapansin nyo yung trigger niya. Same pa rin doon sa kanina, mahaba yung slack niya. And one more, mga Airsoft, no, is itong unit na to is same pa rin, no, double action pistol siya. Ayan, ang double action, pinapakita ko sa inyo, double action, pag prines mo yung gatilyo, susunod yung hammer. Ayan. Okay, yun yung
yung first action niya is pag prines mo to, then the double action niya is papalo yung hammer. Okay, double action, no? Pero wag niyo nilalaro-laro yan, yung double action. Wag niyo nilalaro-laro ganun kasi ang mga hammer natin is totally talaga may mga lifespan. At saka hindi normal na nilalaro ang hammer, kaya wag niyong paglalaruan yan. Okay? Ngayon, dadako tayo dun sa mas bago na. Okay? Pinabago na. Ito na, lalabas na. Okay? Okay, isa-isa lang natin, no? Okay, lumabas mga ka-airsoft si number 1, si ZZ75 SPO1. Okay? Kanina yung nakita nyo si CZPO9. Ito si SPO1. Okay? Unang lumabas to actually, this is the kung tawagin, no? ACCU, Unang lumabas to versus dito. Okay? Unang inilabas to versus dito. Ayan, mapapansin nyo, iniba nila yung trigger. Okay? Naka-competition trigger. Ganyan ang mga competition trigger ni CZ. Naka-competition trigger and adjustable trigger na siya. While yung kanina, hindi pa siya naka-competition trigger. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Hindi siya competition trigger at hindi siya adjustable. While ito, adjustable na to. Okay? Kung mapapansin nyo, may butas dito. Dito kayo mag-a-adjust using Allen wrench, Allen screws, or Allen tools. Okay? Ayan, makikita nyo, kakaiba. Dito, pagdating dito sa SPO1, lumabas na yung pagiging sexy ni ZZ. Diyan na siya lubos na nakilala. Pero, ganun pa rin, tulad pa rin ng ibang version ng ZZ natin, mga ka-airsoft, full steel pa rin siya. Lalo na yung hammer, no? Bakit laging steel ang hammer? Kasi ang hammer, ang isa sa mga nagdadala ng mga stress. Okay? Yan. Ito yung ZZ SPO1 ACU. Okay, yan. Kung tawagin yan, makikita nyo, meron pa rin siyang rail dito. No, meron pa rin siyang rail. Barrel guide, barrel bushing, mapapansin nyo stainless. Okay? Gwapo siya. Pagdating dito, naka-adjustable rear sight na tayo at saka naka-optic sight na yung front natin. So, nagkaroon na ng pagkakaiba, di ba? Kanina, conventional lang. Pero ngayon, dahil modern na to, mas modern to, ayan, meron na silang front optic sight. Ganun si ZZ. Sa totoo lang, alam nyo ba, isa sa pagkakakilanlan kay ZZ na ang optic sight niya sa front is color red. No? Hindi tulad ng iba, di ba, nasanay tayo, color green, di ba, sa mga ibang unit. Pero kay ZZ, color red yung mismong optic sight sa front. Yan ang pagkakakilanlan kay ZZ, okay? Yan. Okay, so after nito, lumabas na yung all black version ng CZ75 SPO1. Ito naman yon, di ba? Ayan, lagay natin yung magazine para makita yung kagwapuan. Yan. Look at this sexy figure. Itong part na to, sexy talaga ito. Okay? Yan. Napakaganda, napakalupit. Meron lang naging downside to, kaya hindi gaanong hindi gaanong nag-click itong unit na to, ha? Pero later on, i-reveal natin yan kung bakit hindi gaano nag-click itong version na to. Okay? Ayan. Pero isa to sa mga pinakamagandang version, no? Itong ACU and itong black version na CZ75 SPO1. Bakit? I-reveal ko sa inyo, ha? Kasi ito, meron siyang thumb rest dito. Look at the safe. Itong ina-access sa safe. Ayan, ha? Ito yan, ha? Kung titignan nyo siya, may thumb rest siya. Ayan. Kasi pag humawak tayo ng barrel, ganyan, di ba? Finger out. Ayan. May access siya rito. Ayan. Okay? Pwede mong i-rest yung thumb mo rito. Okay? While dito kasi, sa unang version, ayan, ha, walang rest ng thumb dito. Yung thumb mo, kailangan nandito lang. Then, itong isang kamay mo, iakap mo. Then, itong thumb mo rito is nandito naman siya sa part ng grip na to. Alam nyo ba, kung tutusin, yung iba hindi naiintindihan kung ano tong part ng grip na to, no? Mostly, ng player hindi naiintindihan kung anong silbi nitong part, yung part ng grip na yan. Okay?
ngayon sasabihin ko sa inyo, i-reveal ko sa inyo, ang pinakasilbi nitong part na to is para sa grip, para dito sa thumb natin. Ayan, halimbawa, hawak mo yung unit, ganyan, di ba? Yan, ganyan. Ito will serve as the, yan dito, para balancer yan, mga ka-airsoft, no? Importante na yung thumb mo, lalo na kung lalaki ka, nandito sa part na to. Kasi that will balance your unit para yung excessive movement na going to the left, mapipigilan mo using this. As well as kung kaliwete naman, yung excess movement going to the right, pag pumitik yung barrel, ito ang pipigil. Yan ang pinakasilbi niyang grip na yan. Ayan. Both left and right side, both sides of the unit, meron yan, present yan. Again para yan sa thumb mo. Okay? Ang only problem with this is wala siyang thumb rest, no? Hindi katulad ng lumabas na yung mga ZZ na SPO1, ZZ75, ayan, no? Makikita nyo, meron siyang thumb rest kung saan pwede mong ipahinga, ilagay itong thumb mo. Then, ganun pa rin, ayan. Okay, no? Another info lang, no? Mostly, pag ang gumagamit ng unit is babae, ang pinaka kamay, positioning ng kamay nila is ito, forefinger, nilalagay nila rito. Yan. Yan. Pwede rin naman yan, diyan nakalagay yan, no? Kasi bakit? Para this will serve as the balancer para sa mga babae. Although may mga babae na rin ngayon na hindi na gumagawa niyan, nakaganyan na rin. Okay? Yan yung pinaka-proper, di ba? Okay, kung kaliwete ka naman, the other way around naman. For me, napakalaking silbi nito. Kaya lang, pagdating pa rin sa, ayan, kung makikita nyo, ambi yan, no? Kabilaan yan, no? Left and right. Kaya lang, pagdating pa rin doon sa mga modern CZ, kung bakit nawala to, naalis to, yun ang hindi ko alam, hindi ko kayang sagutin, no? Pero ako, personally, gusto ko talaga yung performance nitong itong part na to, nitong thumb rest, no? Napakasarap niya pag hawak mo yung unit, eh. Okay? Ayan, okay, ha? So, move on tayo, no? The reason, isa sa dahilan kung bakit nawala to, hindi gaanong in-embrace, kung bakit hindi gaanong nagtagal, it is because ito, yung grip niya. Itong grip na to kasi is a rubber grip. 'Di ba? Alam mo naman tayo mga Pinoy, hanggat maaari yung unit ayaw natin nasisira. Isa sa pinakaunang nasisira dito sa unit na to is the rubber grip. Itong grip na to. Itong grip kasi na to, rubber, well, eventually, yung rubber, lumulutong, nagpupulbos, lumalambot, 'di ba? Due to exposure saan? Sa mga chemicals, sa mga moisture, sa acid ng kamay natin, sa silicone oil natin, 'di ba? Ayan, itong rubber na to lumalambot, eventually nagkakaroon ng mancha sa kamay, eventually kung tawagin, nalalagas, no? Yan ang pinaka downside niyang rubber na yan, kung bakit medyo sabihin na nating hindi gaanong in-embrace. It is because dito. Actually, sa totoo lang, mas sumikat pa nga itong version na to, eh, no? Kasi makikita nyo, CNC aluminum na yan, yung grip niyan. Then ito parang sandpaper siya, para siyang papel de liha. Itong part na to, ayan, no? Yan, para siyang papel de liha. Ayan, magkabila yan. Para to add more grip sa kamay mo, para makapit, no? Ganun pa rin, itong version ng ZZ na to is hindi siya na i-convert na ilalagay sa left. Okay? Pero parehas sila, meron pa ring mga rail. Ayan, no? Okay. So, dire-diretso tayo. Napakasarap, napakaganda ng topic natin. Talagang napag-iisipan. Ngayon, meron akong sumingit na tanong dito. Big Man, yung bang unit na PO9, okay, ZZ PO9, yung bang magazine niya papasok dito sa PO1? Oh, yan. Kadalasan tanong yan, di ba? Di malaman natin. Okay? Ngayon, ito yung sa PO9, pasok natin, tignan natin. Dahan-dahan lang, hindi natin ipepersa. Actually, hindi siya pasok.
Tumutukod na kagad. Ayan, kung mapapansin nyo kasi, magkaiba naman talaga sila. Di ba? Mukhang mas malapad to, mas slim tight to. Okay? Pero, vice versa rin. Ito rin naman sa papasok siya pero hindi siya maglalak. Ayan, no? Hindi siya maglalak, 'di ba? Ayan, 'di ba? Nalalaglag. Hindi siya maglalak kasi hindi talaga sila fit sa isa't isa. Kumbaga, wag natin ipilit pag hindi pwede, 'di ba? Talagang pa yung pang PO9, PO9. Okay? Pero ako, may hint ako, may palagay ako na pwede ako magtanong sa inyo, no? Ano sa tingin nyo para dun sa mga nanonood ngayon? Sa tingin ba ninyo itong magazine ng SPO1 CC75 papasok kaya to sa Shadow 2? Yan, no? Yan, sige, sagot kayo, makipag-participate kayo. Sa tingin nyo, papasok ba sa isang Shadow 2 itong ganitong klaseng magazine? Comment down below mga ka-airsoft, ha. Babasahin ko yan. Titignan ko kung anong sa tingin ninyo, no, kung papasok ba yan. Comment down below kung ano po yung palagay ninyo. Okay? Ngayon po, dadako na po tayo doon sa paglabas na ng Sisay Shadow 2. Okay? Isa sa unang lumabas na Sisay Shadow 2 is this one. The Blue Grip. Ito, dito talaga lumutang, dito talaga mas nakilala si Shadow bilang napaka-effective na practical shooting pistol. Okay? Bakit? Ayan, kaya nga tinawag si Sisay Shadow na The Cheater's Gun. Ayan, nalaglag yung cellphone natin, no? Kaya siya tinawag na The Cheater's Gun. It is because napakadali, napakasarap niyang hawakan, napakadali niyang gamitin. Kaya siya tinawag na The Cheater's Gun. Ngayon, nung lumabas si CZ, nung lumabas itong version natin na to ng ZZ, talaga namang inulan siya ng mga ng mga parokyano, inulan siya ng mga gun enthusiasts. It is because talagang napakaganda ng performance nito. Okay? Full metal mula ulo hanggang paa. Ang internals niya is full steel, adjustable na trigger, hindi naka-competition trigger pero adjustable. Kung mapapansin nyo, ayan, no, yung may rail siya, naka-optic siya, then adjustable rear sight, lahat loaded, nasa kanya na, no? Itong version na to is the full upgrade and premium version na meron ang Big Man, okay? Pagpasensyaan nyo na dahil hindi ganito yung kulay ng mismong outside barrel ng unit na ZZ. Upgraded version to. Kung mapapansin nyo, ayan, okay? Naka-twisted barrel. O yan, di ba? Yan, ito yung upgraded version. Ito yung pinaka-premium upgraded version namin. Ayan, okay? Ngayon, ayan. Itong unit na to, tulad nga na sabi ko, ito yung unang lumabas na ZZ. Yan, ang ganda, di ba? Ito yung original. Pero syempre, hindi naman tumitigil doon ang innovation ng maker ng Shadow, no? Ayan. Paglabas ng Shadow 2, nag-design na naman sila ng panibagong model. Okay? Ngayon, doon tayo susunod. Ayan, tabi natin. Naglabas sila ng ZZ na, ayan na, Battleship Gray. Okay? Kung mapapansin nyo to, black yung grip, then Battleship Gray color yung body, then the slide is also black. Ganun pa rin, itong model ng ZZ na ito is full steel CNC, especially the internals. Napakaganda, napakasarap gamitin, talagang mag-e-enjoy kung sino yung mga ka-airsoft natin na gugustuhin to. Okay? Wala ka nang masasabi rito mga ka-airsoft kasi almost perfect na pagdating dito sa unit na to. Kumbaga lahat ng glitch, wala na, na-correct na lahat ni KJ Works yan, no? So, yan, mapapansin nyo, ganyan ang itsura niya. Ganda, di ba? Okay, dire-diretso tayo, no? Dire-diretso tayo. Pupunta tayo dun sa inabutan yung latest. Okay. This is the Sisay Shadow
orange. Ano yung pinagkaiba ni ZZ Shadow Orange versus the blue versus the gray? Yung sa mga dinatnan niya. Number 1 na pinagkaiba nila is the fixed outer barrel. Ayan, mapapansin niyo yung fixed outer barrel. Ayan ha. Ayan. Kita nyo? Then, yung fixed outer barrel niya, mga ka-airsoft, is, ayan o, merong unique serial number na naka-engrave. Yan, ayan ha. Merong unique serial number na naka-engrave. Barrel guide, barrel bushing, full stainless steel. Ayan. Yan yung pinagkaiba niya doon. Ayan, ipakita natin ha. Ayan, makikita nyo, di ba? Full stainless steel ang barrel guide. Okay. Ang outer barrel is stainless steel din. Ito hindi. Di ba? Kaya mas mataas ang version, mas modelo, mas na-improve yung mga detalye niya. Then isa pa sa pinagkaiba, look at the magazine. The older version magazine of the ZZ is like this. Okay, yan. Mataas yung base pad, extended. Ayan, di ba? While the ZZ Shadow Orange, ganito ang magazine plate niya. Ang base plate, ayan no. CNC aluminum na orange din. Ayan, napakaganda. Talagang bagay na bagay sa kanya. Ayan no. Ngayon, ang tanong, papasok ba yung sa CC Shadow Blue dito? Yes, papasok. Parehas lang po yan. Diba? Well, ako sa totoo lang hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, mga ka-airsoft, no? Actually, mas gusto ko pag ang base pad ng isang barrel is ganito. Napakalaking silbi nito, especially sa mga oras ng pagkalaglag. Pag ito nalaglag, mas magandang protection ito compare mo dito, no? Pero kung anong dahilan ng maker kung bakit ganitong ginawa nila, malamang sa malamang meron silang dahilan, di ba? Ayan. This is the ZZ Shadow Orange. Okay, ngayon dire-diretso pa tayo. Sagutin muna natin yung question kanina. Yung bang magazine ni PO9, papasok ba sa magazine ng CZ Shadow 2? Actually, mga ka-airsoft, parehang-pareho sila. Ang pinagkaiba lang nila is yung CZ Shadow 2, may markings dito na +2. Ayan, no? While ito, wala. At saka mapapansin nyo, medyo may curve dito, ito wala. Ayan, di ba? Ayan, dito, may grip dito, ito wala. Ayan. Pero sa magazine, parehas na parehas, papasok, magagamit nyo, puputok. Okay? Ayan. CC Shadow 2 magazine, fit na fit sa ating PO9, di ba? Ay, CC 75 SPO1 pala. Sorry. Okay, alisin na natin to. Okay? Alisin na natin to dahil ilalabas ko na yung pinakabagong model, dito muna pala siya. Yung pinakabagong model ng ZZ. Okay. This is the Tactical Sports 2. O yan ha. Isa yan sa pinakabagong model, isa yan sa pinaka ginugustong model. Ngayon, ano ba yung pinagkaiba nila? Ngayon, sige, ilalagay ko siya sa camera, ganyan ha. Yan. Gusto ko, mga ka-airsoft, bibigyan ko kayo ng 2 minutes, mag-participate kayo. Ano sa tingin nyo yung pinagkaiba? Okay? Name it, babasahin ko, mag-participate kayo, i-comment ninyo kung ano yung napapansin ninyong pagkakaiba. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes, mga ka-airsoft. Participate kayo, i-comment. Yan, sige, tingnan nyo lang kung ano yung pagkakaiba nila, no? Nakita nyo na ba, mga ka-airsoft? Tignan nga natin ang mga comment. Good evening, brother. Na-miss ko yung question mo about the magazine. Sabi ng ating ka-airsoft, Sir Polo Rodney. Hi, big man. Let me try to answer. I think the magazine SPO1 will fit the Shadow 2.
Actually, yun nga. Siguro napansin nyo na magkaparehas lang, no? Ngayon mga ka-airsoft, participate po kayo. Ano sa tingin nyo yung pinagkaiba ng Shadow Orange versus dun sa ano natin, no? Dun sa ano natin, sa unit natin na Tactical Sports 2, no? Sabi ni Sir Rami Gerald, number 1, syempre accept na natin yon. Yung color ng grip, no? Slide barrel length. Sabi ni John Christopher, slide barrel length. Okay, sige. Okay, ito na. Sige, syempre, i-reveal na natin, no? Huwag na natin pahirapan yung mga ka-airsoft natin. Number 1 na pinagkaiba. Obserbahan nyo mga ka-airsoft, ha? Number 1 na pinagkaiba niya, mga ka-airsoft, is ito. Kilalang kilala. Alam na alam nyo na. The Magwell. Look at this one. Meron siyang embudo. While this one, wala. Diba? Yan. Isa sa pinagkaiba yan, ha? Mapapansin nyo, ito, merong embudo. Ito, walang embudo. Flat. O, diba? Ayan. Kung mapapansin nyo yung grip, halos parehas lang. CNC pa rin, di ba? Pero magkaiba yung color. Yun nga, base kay Sir Rami Gerald. Tapos, isa pa. Isa sa pinagkaiba nila, yung newer version ng ZZ ngayon is, pansinin nyo to, wala na siyang rail. Ayan. Malamang, sa malamang, nakikita nyo yan, ha? Yan. Wala na siyang rail, kumpara mo dun sa ZZ Orange na meron pang rail. Kung ano ang dahilan at kung bakit, mga ka-airsoft, sa totoo lang, hindi ko po alam. Hindi natin alam kung ano yung dahilan. Sabi ni Jonathan Garcia, grip, tama ka naman. Barrel length and trigger system, TS2, single action, double action, shadow 2. Okay. Sinagot na ng ating kaibigan. Sinagot na ng ating kaibigan na si Sir Polo Rodney. Sabi ni Pong Ambagan, bottom rail wala sa TS2. Tama naman, mas mahaba pati si TS2. Parang mainly speed and accuracy si TS2. Actually, talagang bagay na bagay ang pangalan nito. TS2, Tactical Sports 2. No? Siyempre, yung 2, kasi nanggaling pa rin yung technology niya kay Shadow 2. Kaya, walang iniwan, nagbibigay credit itong baril na to dito. Kasi ito pa rin talaga yung pinaka talagang masasabing, kasi bago to eh, 'di ba? Ito pa rin talaga yung version na talagang masasabing pinaka. Ngayon, dahil lumabas to, ito aalamin ng mga user kung talagang mapapantayan niya to or mahihigitan pa niya yung original version ng Shadow. Again, this is not a Shadow version. This is a Tactical Sports 2. Yung 2 galing pa rin sa Shadow 2. Okay? Ayan. Isa pa sa pinagkaiba niya is the trigger. Okay? Although parehas sila na adjustable trigger din ba to? Adjustable trigger din to. Parehas sila pero this is a competition trigger. Okay? Competition trigger na nagmula pa, okay nagmula yung technology na meron to doon sa naunang version na sinasabi ko sa inyo. The SPO1. Ayan, no? Diba? Kumbaga, nagkakaroon ng mga twist sa mga unit, nagkakaroon ng mga twist, inaaral yan ng mga maker kung paano nila bibigyan ng twist. Biruin mo, himbis na ganitong trigger na nakakabit kay Shadow 2 Orange, ang ilagay nila rito, bumalik sila ng ilang balik, binalikan nila yung trigger ni SPO1. And the reason kung bakit, that is for me, kumbaga, i-research natin yan, mga ka-airsoft, ha? Pero for now, dun muna tayo sa mga basic, okay? Ayan, makikita nyo, adjustable competition trigger. Tapos, ito pa, yung sinasabi ng karamihan. Okay, ayan ha. Ayan.
pinagpantay natin sila, ayan, makaka-airsoft, pantay na pantay, mas mahaba siya ng 0.5 inches. Diba? Makikita nyo, mas mahaba ito ng 0.5 inches. O, tapos, ito pa. Meron akong tatanungin sa inyo, ano pa yung pinagkaiba? Ayan, sige. Sagot kayo. Ayan, sige. Ano pa yung pinagkaiba, ha? Sana mapansin ninyo, ayan, nasa harap nyo na mga ka-airsoft, ha? Sana mapansin ninyo kung ano pa yung pinagkaiba nila. Please comment down below. Oh, ayan. May nagko-comment kaya. Okay, i-reveal na natin. Okay. Isa sa pinagkaiba nila is the hammer. Ayan, kung mapapansin niyo yung hammer nito, parang number 7. Ayan, no? Isang ganun lang, then pababa na. Parang number 7. Ayan, isang ganun, then pababa. Yan yung hammer niya. All steel CNC ang hammer. Pagdating naman sa TS2, hindi siya ganun. Nauumumbok siya. Ayan, no? Pakikita ko sa inyo. Ayan. Umumbok siya at saka lumaki siya. Ayan, ha. Ayan, no? Lumaki siya. So, nakita niyo yung pagkakaiba? Umumbok dito, ayan to. Merong angle dito, diretso, angle dito, diretso, angle dito. While ito, wala. Ayan, mapapansin nyo, diretso, angle, diretso. Yun lang siya. Ito, hindi. Angle, diretso, angle, diretso, angle. O, yan. Isa sa pinagkaiba nila. Lumalalim na tayo, ha. Ultimo sa hammer, napapansin na natin. Okay? Yan. Okay. Then, tama yung sinabi ng kaibigan natin na si Sir Polo Rodney. Itong version na to is a double action pa rin. Ayan, pipindutin ko, ha. Kita nyo, nagre-response ang hammer. While this one is a single action. Diba? Sige. Meron pa siyang dalawa na pinagkaiba na hindi nyo pa nababanggit, mga ka-airsoft, no? Medyo paano ba sabihin to? Linawan ninyo pa ang mata nyo. Ano pa yung pinagkaiba nila? Kasi gusto ko kayo mismo yung makaramdam. Gusto ko kasi kayo mismo yung makaalam, maobserbahan ninyo kung ano pa yung pinagkaiba ng dalawa. Yan, ha. Sige mga ka-airsoft, no? Bigay nyo sa akin kung ano pa yung sa tingin nyo yung nakikita nyo pinagkaiba ng dalawa, no? Participate kayo para malaman ko kung talagang good observer yung mga ka-airsoft ko. Ayan, sige. Barrel bushing. Sabi niya. Actually, kung tawagin siya bossing, Sir Pong Ambagan, barrel guide. Ayan. Tama? Tama na yon. Tama na, no? Ano pa? Sige. Sige, re-reveal ko na, no? Yan. Mapapansin nyo, ito, hindi, yung barrel guide niya, hindi pa stainless. Okay? At saka, one piece siya nakasama ng slide. Ang lamang naman is shadow orange, stainless. Okay? Barrel guide, stainless. Yung barrel rod, ito, stainless. Stainless din naman to. Okay? Yan, stainless. Tapos, isa pa sa pinagkaiba nila na hindi nyo napapansin is this one. Yung unang sinabi ko na meron kay SPO1. Okay? The thumb rest. Ayan, no? May thumb rest siya. Okay? Bagay na wala kay Shadow. Biruin mo, ibig sabihin, in short,
itong TS2, yung Tactical Sports 2, ay pinagsamang technology ni ZZ75 SPO1. Okay? Pinagsamang technology ni SPO1 at saka ni ZZ na Shadow 2. Okay? Pansinin nyo, ayan yung thumb rest. Ayan, yung thumb rest, kinuha, inilagay sa kanya. Yung trigger, kinuha, nilagay sa kanya. Well, in fact, pwede naman sana ganitong trigger, di ba? Pero kinuha, di ba? Ayan. Sige, ano pa? Di ba? Kita nyo ha. Ayan. Yan. Sige. May nakikita pa ba kayo? So far, wala naman na ako nakikita. No? So far, yun lang ang napapansin ko. Maliban na lang, syempre, mga Airsoft, hindi pa natin na-explore ang internals nito. Okay? Bakit? Unang-una, kaya pa natin hindi pa siya na-explore. It is because wala pang nasisira nito. Walang nasisira means the unit is good. Walang nasisira means maganda ang pagkaka-fine tuning and trigger job ng gunsmith natin. Kung bakit walang nasisira, magandang resulta yon. Okay? O yan. In short, ganito mga Airsoft, no? In short, therefore, I conclude, no, na ang Tactical Sports 2 ay combine technology na meron ang ZZ75 SPO1 at saka ang Shadow 2, no? So, ang technology ng dalawang unit is combined, pinagsama, kaya lumabas ang Tactical Sports 2. Okay? Ayan. Napakaganda ng ating ngayon na pag-aralan, di ba? The ZZ Sports, no? Ayan, Tactical Sports, no? Kaya mga Airsoft, ganito. Hindi ko mo lumabas to, ito ang unit na the best para sa inyo. Diba? Unang-una, sinasabi ko nga, pag hawak mo to, para kang bumibit-bit ng 1.5 kilo. Okay? Sana, hindi ko lang alam kung makikita natin sa camera, no? Pero gusto kong ipakita sa inyo yung bigat nito. Nasaan na yung pampatong natin? Gamit tayo nito, ha? Para lang i-tear natin. O, yan. Okay, 0. Ayan, ha? Hindi ko alam kung kita. Tignan natin muna sa camera. Kung kita ba yung result. Ayun. Yan. Okay? Yan, tignan natin, ha? Ngayon, papatong natin siya. Siyempre, lagay na natin yung magazine. Para, Okay, ito yung magazine niya, ha? Okay. Patong natin siya. Tingnan natin kung ilan ba nga ba ang timbang niya. Naglolo ko pa yata yung timbangan ko. Sandali. Kuha tayo ng flat surface. Pasensya na kayo, ha? Ito kasing timbangan ko. Kailangan nakatungtong siya sa flat surface para maibigay niya yung tamang timbang, eh. Ayan. Okay? Okay, ayan na. Sige. Ayan na yung tamang timbang niya mga Airsoft. 1.473 grams. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo sa camera. Malamang hindi. Pero, ayun. 1.473 grams ang timbang niya. So, para kang nagbubuhat ng 1.5 kilo rito. Tatanungin nyo ako, mabigat ba siya? Solid ba siya? Mabigat siya, solid siya. Ngayon, timbangin din natin para may comparison tayo yung sinasabi ko na polymer version ng mga ZZ. Okay? This is the ZZ-PO9. Okay. Ayan, katulad yan, 914. O, siguro, sabihin na natin kulang-kulang 1 kilo.
Ito, 1.5 kilo. Okay? Ayan, makikita nyo. Timbangin din natin si yung Shadow 2. Okay, yan. Parang timbangin din natin. Okay, 1.302 grams. Bakit ang bigat niyan? Kasi mga ka-airsoft, naka-twisted fixed outer barrel, yan, nagawa namin. Okay, yan ha. Kaya ganyan kabigat yan. Kita nyo, di ba? Yan. Ngayon, timbangin natin si Orange. Okay, timbangin natin si Orange with the magazine. Alam ko 1.2 to eh. Ayan, 1.252. Ayan. Okay, kita nyo? So, lumalabas talaga na si ZZ Tactical Sports 2 ang record holder ng may pinakamabigat at pinakamatinding structure. 'Di ba? Siya talaga ang title holder. Kita nyo naman kung gaano siya kabigat, 'di ba? Kung gaano siya katindi. Kaya mga airsoft, talaga naman masasabi natin, Reco pa ba magdagdag ng shock buffer sa TOS2? Sabi ni MC Angelo. Actually, tignan natin. Silipin natin, no? Kami kasi, kami kasi hindi kami nagdadagdag ng recoil buffer. Ang nangyayari sa amin, nag-ine-enhance namin yung recoil buffer, no? Ang experience kasi namin sa Shadow 2, napakapangit ng recoil buffer niya. Okay? Ayan to, pakita ko sa inyo. Yan, ito. Ang recoil buffer ni Shadow 2 is ito lang. Ordinary plastic lang siya. Yan. No? Okay, nagdagdag kami ng recoil buffer, nag-upgrade kami ng ganitong version. Ayan, makikita nyo yung pagkakaiba. This is a engineering plastic material while this is a regular plastic, PPE plastic. Ayan, makikita nyo. Yan ang pinagkaiba. Okay? Lahat ng ina-out namin na Shadow 2 Orange is upgraded na ang recoil buffer. Ganito. Yan. Upgraded. Ayan, yan. Hindi ko alam kung kita nyo yung pagkakaiba ha. Pero ayan. So, in terms of millimeter, yung kapal, mas makapal. Di ba? Yan. Hindi ko lang alam, pero basta rito sa Bigman, ang mga unit na lumalabas, nakaganito na. Okay? Ngayon, hindi ko pa, syempre, dahil nga sa riwa pa, syempre, ganito kasi yan. Kung yung unit is okay naman dun sa original recoil buffer niya, anong silbi, bakit natin kailangan palitan yung recoil buffer? Di ba? Pangit naman kung masyadong matalino pa tayo doon sa maker nito. Sadyang ginawa nila na yung recoil buffer is ganun lang, bakit natin papalitan? Diba? Ang tanong kasi is para sa TS2. Ang tanong, ibabato ko rin, bakit namin pinalitan yung recoil buffer ng Shadow 2? Pinalitan namin yung recoil buffer ng Shadow 2 dahil napagtanto namin na dapat siyang palitan. Okay? Ngayon ito, hindi pa namin malaman, hindi pa namin alam kung dapat ba siyang palitan. It is because ang nabebenta namin nito in just 4 days time is nasa ano pa lang 12 nakakabenta pa lang kami ng 14 pieces nito in 4 days. Okay? Again 4 days, 14 pieces pa lang ang nabebenta namin nito. Out of 14 pieces, wala pa ni isang nasisira. Wala pa ni isang nagpapakita ng kondisyon na hindi natin gusto. Wala pa ni isa na bumabalik at nagpapacheck or nagrereklamo. Dahil ilang araw pa lang, 4 days pa lang, no? Kaya wala pa. Ngayon, sa pagkakataon na merong magiging problema, alam nyo naman kami rito sa Bigman, nire-recall namin yung mga unit, no? Ini-inform namin lahat ng customer na due to our observation na napagtanto namin na kailangang palitan yung ganito, so pinapalitan namin. Pero for now, dahil nga wala pa, pero tignan na rin natin,
No, ayan, tingnan natin. Wala namang masama kung bubuksan natin. Eh, well, actually, kung bubuksan natin, mapagtatanto natin, makikita natin, no? Okay. Sa nakikita ko, ayan, no? Sa nakikita ko, ayan na, ginaya na kami ni ZZ. No? Sa nakikita ko, mga ka-airsoft, halos parehas kami ni ZZ in terms of millimeter. Ayan, tingnan natin, ha? Yan. Yan, ha? Okay. Halos ito ang kaparehas niya. Ayan, in terms of kapal and millimeter, halos ito ang kaparehas niya. Masyadong maliit itong nakakabit. Ito kasi galing to sa Shadow 2. Okay? Hindi sila magkaparehas o mas makapal pa rin to kaysa rito. Okay? Ngayon yung sa amin, halos magkasing kapal sila. Ayan, no? Halos magkasing kapal sila, no? Hindi ko lang alam, pero malamang sa malamang, natuklasan rin nila yung ganyan, no? Na kailangan kapalan ng konti, yung recoil buffer. Ayan, ayan. Okay, yan ang laman loob niya. No, diba? Ganda. Paka-premium pa, pati yung outer barrel, oh. Tapos may markings. Okay, iba din ang system ng hapa rubber niya. Kumpara mo okay, iba. Iba talaga siya. Hindi ko pa nasusukat ang bore nito ng nozzle niya. Actually, pag meron, kasi wala pa nga nasisira Siyempre, doon tayo gagawa ng action, doon tayo magsisimula doon sa mga bagay pag merong nasira. Pero kung wala naman masisira, hindi naman para pakialaman pa natin, di ba? Sarap ng sisi, no, di ba? Hindi naman para pakialaman pa natin. Sir Michael Angelo, ang tanong niya, matigas? Ano po ba yung matigas? Yung recoil buffer ba? Kung ang tinatanong mo is yung recoil buffer namin, yes, matigas yung sa amin kasi engineering plastic material ang ginamit namin. Okay? Ayun. Grabe, no? Medyo matagal din, ang dami rin, no? Ihilera natin para makita nyo, ha? Ihilera ko, alisin ko muna to. Yan. Para makita nyo yung different models na sinasabi ko, ha? Ayan. Isa-isain ulit natin. From the top muna tayo. Okay, this is the CC Tactical Sports 2. Ayan, kita ba? Ayan, this is the CC Tactical Sports 2 with the magazine. This is the ZZ Shadow 2 Orange. Ayan. Siyempre, with the magazine, ihilera natin, ha? Ayan, with the magazine. Ayan, pagpapantay-pantayin ko para ma-compare ninyo yung haba, no? Yung paano ba? Yung length ba? Okay? Ayan. Yan, kita na sa camera, ha? Kanina hindi kita Ngayon, isusunod natin si CC Shadow Gray. Yan. Isusunod natin ngayon si CC Shadow Blue. Grabe, no? Sarap kolektahin, no? Yan. Okay? Kailangan pantay na pantay. Para kita. Okay. Isusunod natin ngayon, syempre, yung sinasabi ko na lumabas na, di ba? Si ZZ na Accu. Okay? Then, syempre, si ZZ Black. CZ75, ba? Pantay natin. Kailangan pantay. Tras kang konti. Okay. Okay? Then, next natin is yung ZZ na PO1, okay? Na may muzzle. Okay? Then, yun nga, yung unang version ng ZZ
Si ZZ75. Ay, hindi. PO9, sorry. Pantayin natin. Para pantay-pantay. Yan. Ganda! Grabe, di ba? Ito mga airsoft, yung mga most popular version ng ZZ. Yan. Kayo na ang bahalang pumili. Pwedeng mas maganda at mas okay sa iyo to. Pwedeng mas maganda at okay sa iyo to. Pwede ring mas bet mo to dahil magaang, mas handy, mas masarap hawakan. Pwede sa ito. Pwede rin sa'yo ito dahil mas mabigat, mas matindi, at mas malakas. Yan. Hindi porkit mahal to, hindi porkit mura to or ito, is yun na yung bagay sa'yo. Hindi. Napaka-importante na sa pagpili mo ng unit, mahawakan mo, ma-feel mo kung ano yung tama, kung ano yung bet ng kamay mo, kung ano yung para sa'yo talaga na unit. Yan. Okay? Yan, mga airsoft, yan yung different models, different version ng ZZ, nasa harapan nyo na. Okay? Walang ibang shop, walang ibang user, walang ibang seller na nakapagpresenta ng ganyan kadami na ZZ na nasa inyong harapan ngayon. Race gun indeed. Tama si MC Angelo. Talagang race gun lahat yan. Evolution of CZ series. Yes, tama si Sir Polo Rodney, ang ating kaibigan from Alaska. Talagang series yan, no? Mula umpisa, I don't know, no? Kasi hindi ko rin totally alam kung after ba nito merong lumabas na ZZ. Hindi ko rin alam, no? Sa pagitan nitong dalawa, meron bang lumabas, may sumingit, or meron bang ginawa. Basta ang alam ko, ito yung mga version ng ZZ na pinaka-popular na available sa atin ngayon dito sa Pilipinas, no? Ito yung mga pinaka-popular. Meron mga ibang version ng ZZ na hindi talaga kasi ganun ka-popular. Because, syempre, hindi naman komo ginawa ng maker is magkiklik agad. Magkiklik lang naman kasi talaga yan pag talagang matindi, pag talagang maganda ang feedback ng unit. Ayan, katulad yan. Ito yung mga pinaka-the best, no? Ito yung mga pinaka-the best na unit sa ating henerasyon. Pero mukhang mas maganda, iayos ko siya ng side view, no? Para lubusan ninyong makita, no? Dali, kailangan maiayos natin, eh. Okay? Then ito, yan pa ganyan. Atras ko pa to. Hindi, atras pa. sorry. Tumatama eh. Yan. Ayan, wala, magulo. Wag na, medyo limited yung camera ko eh, no? Pero, ayun nga, tulad na sabi ko, ito yung mga pinaka-the best talaga, most popular na version ng ZZ sa ating henerasyon, sa ating airsoft world ngayong panahon na to, no? Walang ibang nakakagawa niyan, walang ibang shop na merong stock ng lahat ng yan, no? Actually, ito meron tayong stock at least tag 5. Ito meron tayong stock na at least 3. Ito meron tayong stock na at least tag 5. Ito meron tayong stock na paubos na. Actually, 3 na lang. Ito meron rin tayong 3. Ito meron rin tayong 15 pieces. At ito, meron pa tayong nasa 30 something pieces pa. Okay? Ayan. Kaya, kayo nang bahalang pumili, mga airsoft, kung ano yung magugustuhan nyo, kung ano yung bet ng kamay nyo, kung ano yung pasok sa budget ninyo, no? Tatandaan nyo, ang pagpili ng airsoft, hindi sa budget tinitignan. Actually, isang factor na rin yon. Pero sa totoo lang, ang tamang pagpili ng airsoft, alamin mo kung tama, alamin mo kung eksakto sa grip mo. Okay?
Ayan. Okay mga Airsoft, maraming salamat po sa mga nanood, sa nag-participate. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video for tonight. Sana po huwag kayong magsasawang manood sa atin, huwag po kayong magsasawa na magdagdag ng kaalaman sa ating kaisipan. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, hit nyo po yung share button para po dumami at lumago tayo sa ating community. Maraming salamat mga Airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Magandang gabi sa inyong lahat.